Noong maihanda na ni Joaquin ang mga ipinabili niya sa kanyang sekretarya, ay ipinakarga niya na sa mga tauhan sa isang maliit na closed van truck. Tinignan niya muna kung kumpleto ang order niya. 5 sakong bigas, 2 tangki ng gasol, 1 box na corned beef, 5 malalaking lata ng gatas, 2 kahon ng beer-in can, iba't ibang klaseng chocolates, at 1 pirasong sariwang tuna na mahigit 20 kilos ang timbang. Hinati lang iyon sa gitna at inilagay sa 2 ice chest na puno ng yelo. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na sumakay ang 3 sa kanila sa truck at sundan siya kung saan siya pupunta. Saka naman siya sumakay sa kanyang bagong sasakyan na SUV. Sinimulan niya na nga mag-drive papunta sa bahay ni Lino. Pagkahinto niya ay huminto lang din ang truck sa likuran ng sasakyan niya, saka siya kumatok sa gate. Makalipas lang ang ilang segundo, magmula noong kumatok siya, ay kaagad naman sumilip sa maliit na bintanang silipan si Mang Roland. "Mang Roland, ako po ito, si Joaquin." "Uy, Joaquin, ikaw pala. Halika, tuloy ka." Mang Roland, baka pwede niyo pong buksan yung 2 pisngi ng gate?" "Ha? Bakit?" "May ipapasok lang po kasi ako." Okay, sige." Sagot pa ni Mang Roland at agad binuksan ang magkabilang bahagi ng gate. Tapos sabi niya kay Aling Sally, "Sally, pakitawag mo nga si Lino. Sabihin mo, narito si Joaquin." Agad namang umakyat si Aling Sally. Naabutan niya si Lino na naroon lang sa sala sa 2 palapag ng bahay. Nag-aaral maggitara kasama si Tingting. "Anak, bumaba ka muna. Naroon si Joaquin." "Okay po, Nay." Sagot ni Lino at agad nang bumaba. Pagkalabas ni Lino ng bahay ay nagulat siya noong may makitang truck na nasa loob mismo ng compound. Lumapit naman kaagad sa kanya si Joaquin. "Magandang hapon sa iyo, Lino. Kumusta?" "Ayos naman, Joaquin. Anong atin? At bakit may dala kang truck?" Para sa pasasalamat sa mga naitulong niyo sa akin sa problema ko rito sa San Narciso. At kaunting suhol na rin para sa panibagong kahilingan." "Naku, Joaquin, hindi mo ako kailangan suhulan. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Sabihin mo sa amin ang problema at kami ang pupunta." "Alam ko naman yun, Lino, pero nakakakonsensya lang. Kasi isipin mo, sa dami ng pinapasahod kong mga tauhan, pati na ang mga legit na kapulisan at mga sundalo sa bayang ito, lahat sila ay tumatanggap ng pera at sahod. Pero wala namang nare-resolbang kaso ng kababalaghan. Tapos kayo, mas delikado at mas mahirap ang ginagawa nyo, walang nagpapasahod sa inyo. Madalas pa nga walang nagpapasalamat dahil wala namang nakakaalam sa ginagawa nyo. Ayos lang yun, Joaquin. Tanggap na namin iyon bago pa kami magsimula sa gawaing ito. Sige na, sabihin mo na ang problema mo." Sabi naman ni Joaquin. "Mga bata, sige na, idiskarga nyo na ang mga iyan." Pagkabukas ng mga tauhan ni Joaquin ay nagulat si Lino, pati na ang kanyang mga magulang sa kanilang nakita. Sabi pa ni Lino, "Para ako magtatayo ng tindahan na. May isang truck na grocery eh." "Huwag mo na yung pansinin, Lino. Tara, doon tayo banda sa unahan mag-usap." "Mga bata, pagkatapos nyo yan idiskarga ay pwede na kayong bumalik sa mansyon." "Sige, boss." Sagot naman ng mga tauhan ni Joaquin na tuloy-tuloy ang pagdidiskarga. Naglakad na nga si Lino papunta sa may looban pabanda ng compound, kung saan may mga puno at may mga kahoy na upuan. "Lino, may nag-hiking trip ng mga estudyante. 36 silang lahat kasama na ang 4 na propesor na sumama sa kanila. Hindi na sila nakauwi kinabukasan, kung saan iyon na yung schedule nila ng pagbalik. Kaya noong 3 araw ay pinapuntahan na ng eskwelahan sa kanilang mga tauhang gwardya at may mga kasama rin daw iyon na sundalo. Dahil retired colonel ang chief ng security command ng school.
hindi na sila nakabalik pa after 2 days. Tapos inireport sa pulis. Nagpunta rin sa campsite ang 6 na pulis at 6 na sundalo. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakabalik. At ang duda namin, patay na rin lahat ng iyon. Kaya sabi ni Mayor na kung pwede raw, na kayo na ang pumunta para wala nang mamatay pang sibilyan. Baka kasi maubos na ang pasensya noong mga magulang ng mga bata at sila na ang pumunta roon. E di dagdag pa sila sa magiging biktima. Mag-iingat kayo, Lino, ha? Ang sabi pa naman ng matatanda na pinamumugaran ng sinaunang gabunan ang kagubatan ng San Narciso. Wala naman dating naniniwala sa ganoon, lalo na sa panahon ngayon, dahil wala namang nagiging biktima. At kung meron naman talagang ganoon, ay hindi naman sila bumababa dahil wala namang nawawalang tao rito. At ito nga lang ang unang pagkakataon na may mga nawawala. Kaya sa tingin namin, may kinalaman ang mga sinaunang gabunan sa nangyari. Tsaka, palalampasin pa ba nila kung ang mga pagkain na mismo ang pumunta sa teritoryo nila? Mahabang paliwanag pa ni Joaquin. Tinanguan ni Lino si Rosalia at Tingting noong makita niyang parehong nakatingin sa kanya. Pinalapit niya ang mga ito. Dala ni Rosalia ang iniwang tablet ni Roulette. Sabi ni Joaquin, kailan niyo pupuntahan, Lino? Sabi naman ni Lino, Rosalia, pakicheck ka ng weather forecast para sa mamayang gabi hanggang sa madaling araw. Sabi naman ni Rosalia, clear naman, walang pag-ulan. Maliwanag rin mamaya ang buwan dahil full moon pala mamaya. Muling tumingin si Lino kay Joaquin sabay sabing, ngayon kami pupunta. Ha? Ngayon agad? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Para maliwanag ang paghahanap nyo at pakipaglaban? Pareho lang yun, Joaquin. Rosalia, pakisearch nga sa mapa ng kagubatan ng San Narciso. Joaquin, ituro mo kung saan dito banda ang campsite na pinuntahan ng mga estudyante. Diyan yun, Lino, sa bahaging yan. Tsaka, ano ito? May access kayo sa satellite imaging? Real-time footage ito, ah. Sabi naman ni Rosalia, mukhang namasakir ang lugar, ah. Ang astig nyo naman, meron kayong access sa satellite? Lino, ano pang kailangan nyo na pwede kong maibigay sa inyo na makakatulong sa mga misyon nyo? Sabi naman ni Lino, wala na akong maisip, eh. Sabi naman ni Rosalia, kailangan namin ng satellite telephone. Wala naman ako noon dahil wala naman ako access sa satellite. Pero kaya ko makabili noon. Hindi, sige, kung okay lang sa'yo, ibili mo kami. Kahit isa lang para may madala kami sa mga misyon. Matatawagan namin noon ang kahit anong cellphone at telepono sa bayan. Okay, sige. Pero hindi ko pa alam kung kailan magiging available, ah. Titingin pa ako sa black market noon, eh. Sige, Joaquin, umuwi ka na at magpahinga. Babalitaan ka na lang namin kapag may resulta ng maganda ang lakad namin. Lino, baka kailanganin niyo ako roon. Naku, Joaquin, napakahalaga mong tao para sa bayan na ito. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa peligro. Kami na ang bahala roon. Besides, bayad mo ang misyon na ito, oh. Uwi ka ni Lino habang nakangiti na nakatingin sa nakatambak ng mga grocery sa harapan ng bahay nila. Okay, sige, Lino. Salamat talaga, ha. Uwi ka noon at umalis na. Sabi naman ni Lino, Nay, anong meron dyan na pwedeng makain na agad? Anak, may sariwang tuna dito. Ang laki. Hinating sa 2 at inilagay sa magkahiwalay na ice chest. Sige po, Nay. Magkinilaw po tayo. Tapos sinabaw at prito na rin. Magbabaon kami ng prito dahil may hahanapin kaming mga nawawalang estudyante sa kagubatan. Aalis kami mamayang paglubog ng araw. Okay, sige anak. Sisimulan ko na ang pagluluto. Rosalia, pasuyo naman. Pais ka ng buong area kung saan maaaring nagkukuta ang mga aswang na naroon at kung saan tayo madaling makakadaan. Copy that, Lino. Sagot ni Rosalia at agad nang nagtrabaho. Tingting, pakiasikaso na rin ang camping gear at mga baon natin, ha? Copy that, Kuya Lino. Sagot naman ni Tingting at nagsimula na ring maghanda ng mga dadalhin.
Pasado 5:00 ay nasa hapagkainan na silang lahat. Kumakain ng kinilaw at sinabawang sariwang tuna. Sabi pa ni Aling Sally, "Grabe si Sir Joaquin, no? Napakagalanti sa atin." Sabi naman ni Rosalia, "Siyempre po, Nay. May kailangan siya sa atin eh. Wala pa nga itong kalahati sa halaga. Kung mag-hire sila ng hired killer o missionaries na maghahanap sa mga nawawalang kabataan. Kaya maliit na bagay lang ito kumpara sa totoong gagastusin nila kung wala kami." "Sa bagay, may punto ka naman dyan, Rosalia." Sabi naman ni Mariposa, "Rosalia, kailangan ba talaga na ngayong gabi ang pag-alis nyo? Bakit hindi nyo ipagpabukas?" "Ayan si Lino, oh. Siya ang tanungin mo. Siya ang may gusto ng gabi." Sabi naman ni Lino, "Wala naman kaming gagawin rito ngayong gabi. Halos maghapon kaming natulog. At medyo boring na rin. Kaya sakto lang ito, pampabuhay ng dugo. Tsaka huwag kayo mag-alala, no? Kaya namin to. Kami na kaya ito, ang original na trio group. Tsaka maliwanag ang buwan mamaya, kaya masarap paglakad-lakad sa kagubatan." Sabi naman ni Aling Sally, "Ay anak, ang ibang mga tao nag-i-enjoy sa pamamasyal sa mall at sa bayan. Samantala kayo, sa kagubatan ang pamamasyal nyo." "Opo, Nay, dahil naroon ang totoong kaligayahan. Sa bawat aswang na nalilipol namin, isang pamilya o higit pa ang naililigtas namin. Dahil hindi lang naman isang pamilya ang kakatayin ng isang aswang." "Ay, bahala nga kayo anak. Basta mag-iingat kayo palagi ha." "Opo, Nay." Kayo, Nay, bakit hindi pa kayo kumakain? Kayo, Mariposa, bakit nanonood lang kayo?" Sabi naman ni Mariposa, "Kakakain lang namin ng merienda eh. Tapos magkakanin na agad. Mamayang 8:00 na kami maghahapunan. Mas kailangan niyong kumain dahil aalis kayo." Sabi naman ni Aling Sally, "Anak, marami akong inilagay na pritong isda sa Tupperware. Ilagay mo na lang sa bag niyo, Tingting, ha?" "Opo, Aling Sally." Sagot ni Tingting. Sabi naman ni Lino, "Ting, mga sausawan, meron na ba?" "Oo naman, Kuya Lino. Nagdala na rin ako ng isang boteng toyo. Maraming sili at kalamansi." "Bigas?" "Meron na rin. Basta kapag gubat ang lakad, matik na yun. May kaldero, bigas at butane stove. Para kahit madili ang uwi, hindi magugutuman." "Nice. Expert na talaga sa packing ng baon ah." Wika pa ni Lino. "Oo naman. Ako pa ba?" Sagot naman ni Tingting at bumanat na ng kain ng sariwa at masarap na kinilaw na tuna. Noong matapos silang makakain ay agad na rin silang nagsibihis dahil nakaligo na sila bago pa kumain. Sabi naman ni Gabriel, "Papa, mag-iingat po kayo ha at umuwi ka kaagad." "Naku anak, yung pag-iingat madali yan gawin. Pero yung pag-uwi agad mahirap yun dahil may mga estudyanteng nawawala. Kailangan namin silang mahanap at ibalik sa mga nanay at tatay nila na nag-aalala rin para sa kanila. Habang wala ako, bantayan mo ang pamilya natin ha." "Opo, Papa. Ako na po ang bahala rito. Sabi niyo di ba, tutulungan at tuturuan din ako ni Apo Azul kung anong kailangan kong gawin?" "Oo, kakausapin ka niya kapag nasa tamang sitwasyon at kailangan mo ng lumaban." "Okay po, Papa." Nakita ni Lino na bukas na ang isang box na puro chocolates ang laman. Kaya kumuha na siya ng isang box noong malalaking Cloud9 at inilagay sa kanyang backpack at sumakay na sa sasakyan. Gaya ng normal nilang lakad ay dinala nila ang sasakyan na SUV. Tapos iniwan nila sa isang kalapit na gas station. Sabi niya roon sa attendant, "Sir, magpapark ako rito ah. May hiking kasi kami. Magkano for 3 days na parking?" "Naku sir, wala naman yung bayad." "Okay sige, eto 200 pang merienda mo. At 500 naman ang ibibigay ko pagkabalik namin. Basta walang basag ang mga bintana ng sasakyan ko ha." "Oo naman po sir, ariglado."
tatakpan ko yan ng lona ang sasakyan nyo para hindi maging pansinin at hindi mapagtripan. Mukhang bago pa naman ito. Okay, sige, salamat. Wika pa ni Lino. Tapos umalis na sila matapos niyang abutan ng pera ang attendant. Sabi naman noong attendant, "Teka sir, dito kayo mag-hiking? Hindi niyo po ba nabalitaan yung mga nawawalang estudyante sa campsite?" "Oo, nabalitaan namin yun. Kaya nga kami aakyat dahil hahanapin namin sila." "Mag-iingat po kayo sir ha. Kung sabi kasi ng mga matatanda, maraming sa bahaging iyon ng bundok." "Ha? Mga ano?" "Basta, mukhang alam nyo na yun sir. Mga hindi tao na kumakain ng tao. Basta yun na yun." "Okay sige, salamat sa babala." Wika ni Lino, saka nagtuloy na sa paglalakad. Nagsimula na nga sila sa paglalakad papaakyat sa bundok. Dahan-dahan lang ang kanilang lakad hanggang sa mapansin ni Rosalia na may nginangata si Lino. "Anong kinakain mo?" "Chocolate." "Eh bakit hindi ka namimigay?" "Malay ko ba na gusto nyo? Nakabukas naman kanina yung box na puno ng chocolate, pero hindi kayo kumuha. Kaya naisip ko na baka mahal nyo ang mga ngipin nyo." "At kami naman ang hindi mo mahal dahil ayaw mong bigyan." "Ito naman, hindi na lang manghingi kung gusto. Dami pang speech eh. Oh, kuha ka." "Ayoko na, nagtatampo na ako." Wika ni Rosalia. "Eh ikaw Tingting, magtatampo ka rin?" "Hindi no, okay na, pahingi ako." Wika ni Tingting at agad kumuha ng isa. Tapos muling ibinalik ni Lino ang pag-alok ng chocolate kay Rosalia. Nakasimangot iyon pero kumuha na rin naman. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa umabot ng 4 na oras. Panay kasi ang masid nila sa paligid at nagpapahinga rin ng matagal, kaya mabagal ang kanilang paglalakbay. Pagkarating roon ay 11:11 na ng gabi. Sabi ni Lino, "Ayusin na muna natin ang campsite na ito. Nakakatakot lang tignan eh. Kalasin na natin lahat ng tent. Tapos pagsamasamahin lahat ng bag doon sa may puno. Saka natin tatakpan ng tolda na ginamit sa tent para hindi mabasa. After kasi ng kasong ito ay kailangan maibaba ng bayan ang lahat ng iyan para makilala ng mga magulang ang gamit ng kanilang mga anak. Yan na lang ang magiging remembrance nila eh." "Okay sige." Pagsang-ayon pa ni Rosalia, tapos nagtulong-tulong na silang tatlo, nakalasin ang mga tent at tinipon ang mga bag sa gilid. Naglatag rin si Tingting ng kalahati ng tolda sa may gilid ng puno para doon sila magpapahinga. Sabi ni Tingting, "Ano nang gagawin natin ngayon Kuya Lino?" "Eh di magmemorienda muna. Pasuyo nga Ting, magpainit ka ng tubig, magkape tayo. May tinapay naman tayong dala di ba?" "E paano kung salakayin tayo ng mga aswang?" "Hindi pa tayo sasalakayin. Nariyan pa ang espiya nila 2. Kanina ko pa nararamdaman ang 2 yan. Nasa magkabilang bahagi sila, nagmamasid sa atin. Kapag nawala ang mga yan, paghintay lang tayo ng 10 minuto at darating na ang karamihan ng mga aswang rito." "Okay, sabi mo eh." Sinimulan na nga ni Tingting ang pagpapainit ng tubig at noong matapos ay sa kanya binigyan si Lino. Sabi niya naman kay Rosalia, "Rosalia, hindi ka magtitimpla ng kape?" "Hindi, may dala akong sariling kape sa thermal tumbler ko." "Ah, okay. Sosyalan, naka-tumbler." Tapos inilabas na nila ang tinapay na pinagong at iyon ang kanilang tinag-isahan. Noong matapos makakain ay nahiga si Lino sa tolda. Sabi naman ni Tingting, "Hindi pa natin pupuntahan ang kuta ng mga aswang?" Sabi naman ni Lino, "Naku, mapapagod lang tayo. Hayaan mong sila ang magpunta rito. Doon mo na muna ilagay ang mga gamit mo sa gilid ng puno, katabi noong sa akin, para hindi matapakan. Dito na tayo makikipaglaban. Mas maganda rito dahil nasa open area. Maliwanag din dahil sa liwanag ng buwan. Darating na ang mga iyon after 10 minutes. Nawala na ang 2 aswang na tumitiktik sa atin eh. Malamang nag-report na ang mga iyon."
Wika pa ni Lino na nakahiga pa rin. Inilabas na ni Rosalia ang kanyang sniper's gun at ikinabit ang night vision goggles. Maging si Tingting ay nagsuot na rin habang may nakasukbit na Uzi na baril sa leeg. Naka-strap kasi iyon kaya may tali. Tapos may mahabang itak rin siya na nasa kaluban sa tagiliran. Ilang saglit pa ay sabi ni Rosalia, "Lino, may movement na sa unahan. Paparating na sila." "Di tara, makipagkilala na tayo sa kanila." Sagot pa ni Lino at dahan-dahan ang tumayo. Noong naaabot na ng tanaw ng scope ni Rosalia ang mga aswang na pumapatong sa mga puno, ay isa-isa niya nang inaasinta sa ulo. Isa-isa iyong naglalaglagan mula sa mga sanga ng kahoy na animoy mga unggoy na binaril. Ang iba naman na tumatakbo sa lupa ay mas lalong nanggigil noong makitang naglalaglagan ang mga kasama nila at wala ng buhay kapag bumabagsak sa lupa. Nasa may bandang hulihan lang ang pinuno ng mga gabunan, kasama ang 6 na matatandang aswang na mga veterano na rin sa pagkatay ng mga tao. Sabi pa ng pinuno, "Mautak ang mga taong narito ngayon. Hindi sila lumapit sa pampang, kaya hindi sila maaabot ng pagbato ng sibat natin. Kailangan natin silang lapitan para labanan." "Pinuno, huwag kayo mag-alala. Kahit ano pang galing nila, ay sa mga kamay rin natin sila babagsak at sa sikmura natin sila magpapahinga. Siguraduhin nyo lang, dahil sa nakikita ko, halos magsasampu na ang napapaslang nila sa mga tauhan natin. Gamit lang ang kanilang baril. Mukhang gumagamit sila ng kakaibang bala na kayang pumatay ng mga kagaya natin. At mukhang may magaling bumaril sa kanila. Asintado siya kahit mag-isa lang siya na taga-baril. Sige na, salakay na." Utos pa ng pinuno sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Nakarating na nga ang karamihan ng mga aswang sa bakanting bahagi, malapit kina Lino. Nakatayo lang si Lino sa gitna, habang hinihintay ang mga malalakas na aswang. Iyong mga dumating kasi ay mga payat lang at maliliit ang pangangatawan. Si Tingting ang umaasinta sa mga iyon, at kapag may nakikita si Tingting na grupo ng 5 na magkakalapit, ay agad niyang hinahagisan ng granada. Marami silang stock na mga bala at granada na bagong bigay sa kanila ni Joaquin. Maging ang sniper's rifle na gamit ni Rosalia ay bago rin na bigay ni Joaquin. Maliban sa naisawsaw niya ang mga dulo ng bala sa blue sodium solution, double action rin ang gamit niyang bala, kaya uwasak ang ulo ng mga aswang na natatamaan. Noong ikutan naman ng mga aswang ang bahagi ni Rosalia, ay sinundan naman sila ni Tingting at pinagbabaril ng Uzi at isa-isang nagsisibulagta. Hindi makapaniwala ang mga aswang na ikamamatay nila ang mga bala na gamit noong mga dumating, dahil kahit noong makaharap nila ang mga sundalo ay wala namang namamatay sa kanila sa 1 hanggang 5 bala lang. Kailangan halos ubusin ang isang buong magazine bago sila mapuruhan, at kailangan pang tagain at putulan ng ulo. Pero iyong mga bagong dating ay nilipol sila na parang mga simpleng mga katutubo lang na walang kalaban-laban sa mga baril ng kalaban. Makalipas lang ang ilang minuto ay naubos na lahat ng mga mabababang uri ng mga aswang, hanggang sasabihin ni Lino, "Dito na kayo sa gilid. Lalagyan ko kayo ng barrier para hindi nila kayo malapitan. Malakas na mga aswang ang paparating. Hindi ko sila malalabanan ng mabuti kung binabantayan ko rin kayo." Gumilid sila Tingting at Rosalia. Saka ginawa ni Lino ng barrier na hindi malalapitan ng mga aswang. Gawa iyon sa kuryente ng kidlat. Maging sila Tingting ay hindi rin pwedeng madikit roon dahil makukuryente din sila. Ilang saglit pa ay lumabas na mula sa madilim na bahagi ng mga puno ang 7 mga aswang.
May ginawa silang kumpas kasabay ng pag-usal ng sinaunang engkantasyon. Tila dininig sila ng kalikasan dahil biglang dumilim ang paligid. Natabunan ng makapal na ulap ang ibabaw na bahagi ng campsite, kaya madilim na rin sa kinatatayuan ni Lino. Nakikita pa rin naman nila Rosalia ang paligid dahil nakagagil sila pareho ni Tingting. Si Lino naman ay gumagamit ng ikalawang antas ng espiritual na paningin. Akalain nyo, may isang babaylan pala na narito sa San Narciso. Sa bagay, maganda rin ito dahil matagal-tagal na nating hindi nagagamit ang totoong bangis natin sa pagpatay. Oras na para buhayin ang mga natutulog nating dugo. Sabi naman ni Lino. Talaga bang lahat kayo mga aswang ay ganyan? Palaging pagmamayabang ang bukang bibig. Kesyo, ito na ang katapusan nyo. Nagpapainit lang kami ng dugo. Gagawin lang namin kayo pang ensayo. Ano, meron pa ba ako hindi nabanggit? Sige na, banggitin nyo na. Oras na para ubusin nyo na yung mga spits nyo na ganyan. Dahil mukhang hindi nyo na yan magagamit pang muli. Babaylan, bakit ka narito? Wala kaming atraso sa'yo. Walang atraso? Simula pa lang ay meron na kayong 36 na atraso. Yung mga nagcamping na mga estudyante at guro sa bahaging ito. Pangalawa, yung mga pulis, gwardiya at mga sundalo na naghahanap sa kanila. Babaylan, nagkakamali ka doon sa una. Dahil doon sa grupo ng mga estudyante ay 14 lang sa kanila ang nakuha namin. Naging abala lang kami sa pagpatay sa mga sundalo at kapulisan na nagpunta rito. Kaya hindi pa kami nagkaroon ng oras para hanapin ang iba pang mga estudyante. Pero baka bukas o sa makalawa ay hahanapin na namin ang mga nakawala. Imposibleng makabalik sila basta-basta sa bayan dahil lahat sila ay papunta sa pusod ng kagubatan ang takbo. Walang paibaba. Pero mukhang hindi pa namin sila mahahanap bukas dahil narito kayo ng mga kasama mo. Kayo na muna ang magiging pagkain namin. At sa susunod na araw na, yung ibang mga estudyante. Ganun ba? Sige pala, simulan nyo na ang pagkatay sa akin para makapagpahinga na kayo. Napapagod na akong kontrahin ang mga yabang nyo eh. Hindi sige na, kayo na ang kakatay. Wika ni Lino at nag-fighting pose. Tumango ang pinunong aswang sa mga kasama. 3 agad sa kanila ang nag-iba ang itsura. Lumaki ang katawan at nagkabitak-bitak dahil sa malalaking pulang ugat na gumuguhit sa kanilang katawan. Saka sila lumapit kay Lino. Unang atake pa lang noong nauna ay agad inilaga ni Lino, kaya nagkaroon ng butas ang lupa na inalisan ni Lino matapos tumama roon ang napakalakas na suntok. Sumipa naman ang isa papunta sa gilid ni Lino. Pero nag-backflip si Lino sa ere. Sabi naman ni Tingting, ayan na naman si Kuya Lino. Nagpapaka-acrobat na naman. Siguro pangarap nito dati na maging dancer. Yung mga dancer ba na panay ang pagtumbling sa ere? Hindi natupad. Kaya ngayon niya ginagawa ang patumbling-tumbling na yan. Sabi naman ni Lino, Uy Tingting, walang libakan. Naririnig ko ang mga sinasabi mo. Totoo naman yun eh. Reklamo naman ni Tingting. Sabi naman noong pinunong aswang, ano yung ginagawa mo, babaylan? Sisirko ko na lang ba ng sisirko dyan? Sabi naman ni Lino, gusto ko lang ipakita sa inyo na walang silbi ang pagpapalaki ng katawan kung mabagal naman kumilos. Ano kayo, mga robot? Paisa-isa kong kumilos? Mayabang ka batang babaylan. Sige na mga kasama, ipakita nyo na sa kanya kung gaano tayo kabangis. Sumalakay na rin ang 3 pang mga veteranong aswang. Tumalon sila sa ere at noong lumapag sa lupa ay pare-pareho ng kulay itim na malalaking lobo. Nice! Ganda ng balahibo. Parang mga itim na husky ah. Sarap palahian yan. Wika pa ni Lino at biglang sumeryoso ang muka. Huminga siya ng malalim at pinagana ang kakayahan niya sa bilis at lakas. Sabay naglabas ng maiksing punyal sa kamay na gawa sa kidlat.
Mabilis siyang tumakbo papasalubong sa naunang lobo. At noong kalahating metro na lang ang distansya nila sa isa't isa, ay tumalon ng mataas ang lobo para sa ulo siya sagpangin. Si Lino naman ay mabilis na umikot, sabay saksak ng punyal sa gilid ng liig noong lobo at muling yumuko at dumiretso na sa pagtakbo sa kanang bahagi. Napatingin ang lahat doon sa lobo na bumagsak sa lupa dahil hindi na iyon gumalaw pa. Tapos tila unti-unting kinakain ng baga ang buong katawan at nagiging uling hanggang sa tuluyang maging abo. Umalulong ng malakas ang mga natirang lobo. Ang tatlo naman na nasa anyong aswang pa lang ay sumalakay na rin. Pero pinapasunod lang sila ni Lino habang umiikot sa ibang mga naroon. Nagulat si Lino noong makitang may lobo na umatake mula sa kaliwang gilid niya. Kaya mabilis siyang humiga sa lupa. Nasa ibabaw niya ang lobo na kanyang inilagan. Kaya nagawa niyang iguhit ng malalim ang punyal mula sa may ilalim na bahagi ng lalamunan papunta sa katawan. Pagkalampas noon sa kanya ay bagsak na at unti-unti na rin nagiging abo. Sabay talon naman ni Lino sa isang aswang na malaki ang katawan. Sumakay siya sa dibdib noon at pinagsasaksak ang gilid ng liig. At mula sa dibdib noon ay doon siya kumuha ng buwelo para muling mag-backflip sa ere at doon bumagsak sa isa pang aswang na papasugod na sana sa kanya. Kaso biglang nahinto noong itarak ni Lino ang punyal sa mismong tuktok ng ulo noon. Kaya napalood na lang iyon at binawian na rin agad ng buhay. 3 aswang na lang ang natitira. Isang nasa anyong lobo, isang nasa anyong aswang at iyong pinuno. Nakita ni Lino na may binubuong bilog na itim na usok ang pinuno sa kamay niya. Noong makita ni Lino na ibabato na sa kanya, ay tumakbo siya papasugod sa isang aswang para salubungin iyon. At noong magkalapit na sila, ay bigla siyang nagpadulas sa lupa at lumusot sa pagitan ng mga hita noong aswang. Kaya ang aswang na iyon ang tinamaan ng ibinatong itim na tigalpo ng kanilang pinuno. Pagkatayo ni Lino ay nakita niyang papatalon na rin sa kanya ang natirang isang lobo. Kaya bigla niyang pinahaba at pinalaki ang kanyang punyal na yari sa kuryente. At naging malaking espada na iyon. Sinalubong niya ng malakas na paghambalos ang lobong iyon, kaya nahiwa iyon sa leeg papunta sa gitnang bahagi ng katawan. Nakita ni Lino na mas lalo pang nag-apoy sa galit ang pinuno ng mga aswang dahil nag-iisa na lang siyang natitira. Bigla iyong nagpalit ng anyo bilang isang itim na lobo, pero mas malaki pa iyon sa mga kasama niya. Pulang-pula rin ang mga mata noon. Umangil iyon ng malakas, sabay salakay kay Lino. Winala naman ni Lino ang espadang kidlat sa kanyang kamay at inabangan ang malaking lobo. Nagkarga siya ng 100% ng enerhiya sa kanyang 2 kamay para mas maging matibay at mas malakas. Buong puwersa ng sumalakay papunta kay Lino ang malaking lobo. Inabangan naman iyon ni Lino. Noong malapit na, ay inabangan niya rin ang pagbuka ng bibig noon. Niyakap ni Lino ang leeg habang ang isang kamay ay nasa gilid ng bibig. At buong puwersa niyang binali ang leeg ng malaking lobo. Agad iyong nawala ng malay. Kaya noong nakalapag na sa lupa, ay saka siya naglabas ng espadang kidlat at itinarak sa ulo noon. Hindi na iyon nakapag-ingay pa, basta na lang nilamon ng baga ang buong katawan. Isa-isang nilapitan ni Lino ang mga patay na mga aswang sa paligid para gawing abo at hindi na mangamoy. May inusa lang din siyang kataga at nawala na rin ang barrier na ginawa niya para kina Tingting at Rosalia. Sabi ni Tingting, "Ano nang sunod na gagawin natin, Kuya Lino?" "Eh di magpapahinga na.
Matutulog tayo rito buong magdamag. May mga tent naman eh. Tapos bukas natin pupuntahan ang kuta ng mga aswang kung wala na bang natirang bihag roon. Pero duda ako kung meron pa. Tingin ko kinain na nila lahat yun. Paano kung wala na? Ano nang next na gagawin natin? Di hahanapin pa natin ang mga nawawala. Ang sabi kasi nung pinunong aswang, 14 lang ang nahuli nila mula doon sa mga estudyante. Di ibig sabihin marami ang nakatakas at pakalat-kalat pa sa kabundukang ito. Okay, sige. Ayos yung plano mo, Kuya Lino. Marami pa naman tayong baon na ulam at bigas. Naglatag na nga sila ng 2 tent mula sa mga dala noong mga estudyante at doon na natulog. Magkasama sina Lino at Rosalia sa iisang tent at sa katabi naman ay si Tingting. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 331. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.